Carson, iho, bukas na ang punta mo ng Dubai, right? Tanong kay Carson ng ina sa gitna ng pagkain ng hapunan. Yes, ma'am. Bukas na umaga ang flight ko. I'll be staying there for 1 week so I won't be here on Sunday. Nakatakdang magpunta si Carson sa Dubai para sa trabaho. Head engineer ang binata sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Isa siya sa 2 empleyadong nabili para dumalo sa isang construction expo sa Dubai. Linggo ng araw na yon at kasamang naghahapunan ni Carson ang pamilya sa bahay ng mga magulang. Present sa malawak na dining table ang mga magulang ni Carson. Ang bunsong kapatid na si Olive at ang 2 niyang triplet na sina Carter at Caleb, kasama ang kani-kanyang asawa ng mga ito. Kuya, pasalubong ko ah. Baling sa kanya ng bunsong kapatid na si Olive. Just send me a message when I get there, princess. Sagot niya sa kapatid. Nag-iisang babae nilang kapatid si Olive kaya naman princess ang nakasanayan nilang itawag dito. Thank you Kuya Carson, the best ka talaga. Kaya ikaw ang favorite ko eh. Malaki ang ngising wika sa kanya nito. Wait, akala ko ba akong paborito mo, princess? Singit ni Carter. No, ako diba? Wika naman ni Caleb na katabi ang buntis nitong asawa na si Sydney. Kayong 3 hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Naiiling na sabat ng kanilang ina na si Dr. Faith Buenavista Navarro. Bahagyang natawa si Carson bago umiling sa ina. How about you, ma'am? May gusto ka bang ipabili sa Dubai? Isa lang ang gusto kong iuwi mo, anak. Girlfriend. Sa kanilang 3 magkakapatid na lalaki ay tanging si Carson na lang ang single. Pareho nang may asawa sina Carter at Caleb. Kaya naman tuwing nakikita si Carson ng ina, ay tinatanong nito kung kailan siya lalagay sa tahimik. Ma'am, 1 linggo lang ako sa Dubai. Paano ako makakapag-uwi ng girlfriend? Well, anong malay mo, iho? Baka nasa Dubai pa lang kapalaran mo kaya single ka pa at walang girlfriend hanggang ngayon. Ma'am, Filipina pa rin po ang gusto ko. O bakit? Marami namang Pinay sa Dubai ah. Total ayaw mo sa mga babaeng nirereto ko sa'yo. Baka doon makahanap ka ng babaeng para sa'yo. I doubt it, Mom. Don't worry about me being single, okay? I'm happy with my life. Pero meron ka bang tipo sa isang babae, anak? Meron. Gusto ko yung hanggang leeg ko lang ang height. Mahaba ang buhok, morena, may nuna sa pisngi. At higit sa lahat, architect. Sagot ni Carson sa isip. Subalit sa halik na isa tinig yon ay ngumiti na lang siya sa ina. Stop trying to matchmake me, Mom. Your son is right, darling. He'll find his own woman in time. Wika ng kanilang ama na si Oliver sa asawa nito. Fine, fine. Tila sumusukong wika ng kanyang ina bago ito mag-iba ng topic. Pagkatapos ng hapunan kasama ang pamilya, ay umuwi si Carson sa condo unit niya. Bago siya matulog ng gabing yon ay kinuha niya ang cellphone para magpadala ng text message sa katrabahong si Architect Lara Jade Serrano. Ang babae ang makakasama niya sa 1 linggong business trip sa Dubai. Napangiti si Carson habang nagtitipa ng mensahe para sa babae. Samantala, halos maubos na ni Lara ang pangalawang box ng tissue na hawak niya dahil sa walang humpay na pag-iyak. Lara, uminom ka muna ng tubig. Baka ma-dehydrate ka na sa kakaiyak mo. Nag-aalalang wika sa kanya ng kaibigang si Nora. Agad na dumiretso sa condo unit niya ang kaibigan nang malaman nito na hiniwalayan siya ng nobyong si James. Kagabi ay nakipagkita si Lara sa nobyong si James sa paborito nilang restaurant ng binata. Subalit hindi niya inaasahan na break up ang isa sa lubong sa kanya ng lalaki. Ayon kay James, hindi na siya nito mahal at may nakilala na itong ibang babae habang nasa Japan. 1 buwan na kaming hindi nakita, tapos pag uwi niya may iba na siyang mahal. Sisigok-sigok na sambong ni Lara sa kaibigan. 1 buwan silang hindi nagkita ng nobyo dahil ipinadala ito sa Japan ng boss nito para sa trabaho. Hindi niya akalain na ang masayang dinner na inaasahan niya ay mauuwi sa pagkadurog ng kanyang puso. Now I believe that once a cheater, always a cheater, Lara. 12 years, Nora. We were together for 12 years. Imagine that. Mas matagal pa kami sa Katniel. Tapos bigla na lang niya akong iiwan para sa babaeng ngayon lang niya nakilala. Wala kasi sa tagal ng relasyon yan, Lara. Kapag ginusto ng mga lalaki na magloloko at magloloko ang mga yan. Ikaw naman kasi, Lara,
Matagal na kitang sinabihan na wala akong tiwala dyan sa James na yan. Di ba, isang beses mo na yung nakitang may kasamang babae, pero pinalampas mo lang. Hindi mo ka mahiwalayan dahil ang tagal nyo na. Ngayon, tignan mo ang ginawa sa'yo. Pagkatapos mong bigyan ng second chance, iiwan ka rin pala sa huli. Muling bumagsak ang mga luha ni Lara. Isang beses na niyang nahuli si James na may ibang babae noon. Nang humingi ng tawad sa kanya ang dating nobyo ay pinatawad niya ito. Bukod sa mahal niya ang lalaki, ayaw niyang mauwi sa hiwalayan ang nooy 8 taong relasyon nila. Ipinangako sa kanya noon ni James na hindi na ito magloloko at naniwala siya roon. Sa sumunod na 4 na taon ng relasyon nila ay ramdam niya ang pagbawi ni James sa kanya. Kaya naman hindi niya inaasahan ang biglaan nitong pakikipaghiwalay sa kanya kagabi. Akala ko talaga nagbago na siya. Akala ko hindi na siya magloloko. Akala ko hindi na niya ako sasaktan. Puno ng sakit na wika niya kay Nora. Wag lang magpapakita sa akin ng lalaking yun at baka kung anong magawa ko sa kanya. Nanggigigil na wika ni Nora. Wag na wag ko ring malalaman na tatanggapin mo ulit ang lalaking yun sakaling bumalik sa'yo, Lara. Kapag ginawa mo yun, sasabunutan kita. Hindi naman ako tanga para tanggapin siya ulit, Nora. Isa pa, si James na mismo nakipaghiwalay sa akin this time. Muli siyang kumuha ng tissue para punasan ng mga luha. Mabuti naman kung ganun. Bago pa muling makapagsalita si Nora, ay narinig niyang nag-notify ang cellphone niya na nasa coffee table. Kinuha yun ng kaibigan dahil ito ang malapit doon. Nag-text sa'yo si Engineer Carson. Imporma sa kanya ni Nora. Natigilan siya sa sinabi nito. Isang engineer si Carson sa construction firm na pinagtatrabahuhan niya. Anong sabi, Nora? Good evening, Lara. I just want to remind you about our flight tomorrow. Make sure you won't forget anything. Pagbasa ng kaibigan sa mensahe bago nag-angat ng tingin sa kanya. Oo nga pala, bukas nang alis mo pa Dubai. Ano, Lara, tutuloy ka ba? Isang architect manager si Lara sa construction firm na pinagtatrabahuhan. Bukas ang flight ng dalaga pa Dubai para sa isang convention na dadaluhan niya roon. Makakasama niya roon ang head engineer ng firm na si Carson. Of course I'd go, Nora. Hindi ko hahayaang pati karir ko mawala sa akin. Sagot niya habang sumisinghot. Eh di tumigil ka na sa pag-iyak dyan. Baka bukas hindi ka na makadilat dahil magkayang mga mata mo. Habang tinutuyo ni Lara ang luha sa pisngi ay tinulungan siya ng kaibigan na ayusin ang luggage niya. Matulog ka na, okay? Inalarm ko na rin yung phone mo para bukas. Wika ni Nora bago ito magpaalam sa kanya ng gabing yon. Thank you, Nora. High school pa lang ay magkaibigan na sila ng babae, kaya parang kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Pag-alis ni Nora ay naiwang mag-isa si Lara sa kondo niya. Matapos kasing pumanaw ng ina ni Lara 5 years ago, ay mag-isa na lang siya sa buhay. Uli lang lubos din kasi ang ina niya. Wala ring dinat ng ama si Lara dahil ayon sa kanyang ina ay iniwan ito ng dating nobyo na siyang ama ni Lara nang malamang buntis ito sa kanya. In short, walang kwenta ang ama niya at kailanman ay hindi niya ito nakilala. Mula nang pumanaw ang ina ni Lara, ang kaibigang si Nora at nobyong si James ang naging laging kasama niya. Kaya naman labis-labis ang sakit na nararamdaman niya sa ginawa ng lalaki. Hindi agad siya nakatulog. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang mapagod siya sa kakaiyak at dalawi ng antok. Kaya naman tanghali na nang magising siya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagpapanik nang makita ang sunod-sunod na text message sa kanya ni Carson. Bago pa siya tuluyang makabangon ay nagring ang cellphone niya. Architect Lara. Bungad sa kanya ng pamilyar na boses ng katrabaho sa kabilang linya. Engineer Carson, I'm so sorry, Engineer. Nalita ko nagising. I promise, 40 minutes nandiyan ako. Anya sa binata. Sumalyap siya sa wall clock. May kulang 2 oras pa bago ang flight nila ng lalaki. Alright, Architect. Take care on your way here. Muli siyang humingi ng tawad sa binata bago ibinaba ang tawag. Nakakahiya kay Engineer. Substitute na nga lang ako, padiva pa ako. Wika niya sa sarili habang mabilis na nag-aayos. Ang head ng architecture department ang dapat nakasama ng binata sa Dubai. Subalit dahil hindi pwede si Architect Sevilla, ay si Lara ang ipinadala ng head nila para sa trip na yon. Engineer Carson! Bahagyang humihingal na bati ni Lara sa lalaki nang magkita sila sa airport.
Nagpasalamat siya na maluwag ang traffic kaya nakarating siya sa airport ayon sa ipinangako niyang oras dito. Architect Lara. Bati sa kanya ng binata. Bahagyang nag-init ang mukha niya nang pasadahan siya ng tingin ng lalaki. Lalo na nang magtagal ang mga mata nito sa suot niyang malaking dark sunglasses. Itong si Engineer Carson, mukhang model. Samantalang ako, siguradong mukhang bruha sa ayos ko. Wika ni Lara sa sarili. Sa pagtakbo niya mula sa entrance ng airport ay sigurado siyang naggulo ang mahaba niyang buhok. Are you okay, Architect? You look pale, and you're wearing those dark glasses. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Tipid nang umiti siya sa binata. I'm fine, Engineer. Broken-hearted lang. Napakurap si Carson at kumunot ang noo. Broken-hearted? Nag-break kayo ng boyfriend mo? Muli, isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa kaharap. Yes, we broke up yesterday. Sa 6 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya, halos kilala na ng mga kasamahan niya sa trabaho ang ex-boyfriend niyang si James. Madalas kasi siyang sunduin ng binata sa trabaho. I'm sorry, Architect Lara. I'm sure you're not fine right now. Sigurado ka bang kaya mong umalis? Anito habang pinagmamasdan ng mukha niya. Nakita niyang simpatsya sa mukha ng lalaki. Alam niyang kahit hindi nito tanungin, ay may ideya na ito kung bakit nakasuot siya ng shades. Don't worry about me, Engineer. I'm fine. I promise. You know I don't let my personal problems interfere with my work. Anya rito. Ilang segundo siyang pinagmasdan pa ng lalaki bago ito tumango. If you need something, don't hesitate to tell me, okay? Ngumiti siya sa lalaki. Thank you, Engineer. Nagpapasalamat si Lara na si Carson ang kasama niya sa business trip na yon. Isang binata sa pinakamabait na katrabaho niya. The man was kind to everyone. Kaya naman marami sa mga katrabaho nila ang nagkakagusto sa lalaki. Bukod kasi sa pagiging mabait ay magandang lalaki rin ito. Siguro ay kung wala siyang boyfriend nang makilala niya si Carson, isa rin siya sa mga nagkakrush sa binata. Ilang sandali pa ay tinawag na sila para sa boarding. Nabigla si Lara nang malamang ipina-upgrade ni Carson ang flight seat nila. Engineer Carson, nakakahiya naman. Hindi makapaniwalang wika ni Lara sa lalaki pagdating nila sa first class section ng eroplano. Kumpara sa normal na economy at business class, ay ilan lang ang upuan doon at higit na malawak ang space. Aware siya kung gaano kamahal ang presyo ng first class seat at sigurado siyang galing sa sariling bulsa ni Carson ang gastos sa pagpapa-upgrade ng flight seats nila. Ngumiti sa kanya si Carson. It's fine, Architect. I want us to be comfortable in our flight. Especially you. Mukhang wala kang maayos na tulog kagabi. Grabe, Engineer. Tama nga yung chismis. Ang galante mo, no? Hindi napigil ang wika niya. Ayon sa mga katrabaho na madalas na nakakasama sa project ni Carson, ubod ng galante ng binata. Well, hindi naman kasi lingid sa kaalaman nila na isang buenavista si Carson. At ang pamilyang yon ang isa sa mga pinakamayamang angkan sa buong Pilipinas. Kaya nga maraming babae ang nangangarap na mapangasawa ito. Mahinang natawa si Carson. Hindi ko alam na pinagchichismisan pala ako. Di ka rin aware na maraming may crush sa'yo sa firm, Engineer? Muli ay natawa si Carson. Just Carson, Architect. Ang parang na masyado ng engineer. Wala naman tayo sa trabaho. Nakakahiya naman, Engineer. Ikaw nga, architect pa rin ang tawag mo sa akin eh. Okay. Then I'll start calling you Lara. How about that? Natigilan si Lara. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gumanda ang pangalan niya sa paraan ng pagbigkas ni Carson. Tumikim siya at ngumiti sa binata. Deal, Carson. Isang matamis na ngiti ang isinagot nito. Halos sa buong durasyon ng flight nila ay tulog si Lara. Isang beses lang siyang gumising para kumain. Pagkatapos ng 9 na oras na biyahe, ay nakarating sila sa Dubai. Carson, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi napigil ang tanong ni Lara sa binata habang sakay sila ng taxi papunta sa hotel. May dumi ba ako sa muka? Umiling si Carson at ngumiti. You look well-rested compared to earlier. Napahawak siya sa isang pisngi. Ngayon lang ako nakatulog na maayos sa flight. Thank you ulit, Engineer. Carson. I'm glad. By the way, ipina-upgrade ko rin yung room natin.
I moved us to 2 presidential suites. Aha? Presidential suite? Okay naman yung hotel room na tutuluyan natin, di ba? Napaawang ang mga labing gagad niya sa binata. I'd figure you'd be more comfortable in a bigger suite. Nasa top floor din ng presidential suite, so you'll have the best view of the city. Nakangiting sagot nito. Thank you, Carson. Pero teka lang, baka mamaya singilin mo ko pag uwi natin ng Pilipinas. Mahinang natawa ang binata. Oh no, rest assured I won't do that. Nagpakawala siya ng malakas na buntong hininga bago mahinang natawa. Well, mabuti na yung malinaw. Mamaya hindi pala to libre. Tila nasisiyahang ngumiti si Carson. I'm glad you're able to smile now, Lara. Ikaw ba naman ang ilibre ng first class seat sa aeroplano at presidential suite sa hotel? Hindi ka ba mapapangiti? Nakakalimutan mo talaga ang jowa mo kapag ganito. Pabirong sagot niya na mahinang nagpatawa rin sa lalaki. Pagdating sa kanya-kanyang hotel room ay nagpahinga sila ni Carson. Muli silang nagkita ng binata para kumain. Habang nasa restaurant sila ng hotel ay muli silang nag-usap. Inilahad sa kanya ng binata ang mga lugar na maaari nilang pasyalan sa Dubai pagkatapos ng convention. Ang dami mo na sigurong lugar na napuntahan. Hindi napigil ang tanong ni Lara sa lalaki nang sabihin nito na ilang beses na itong nakapunta sa Dubai. My family likes to travel. Lalo na nung bata pa kami. How about you, Lara? Mahilig ka rin ba mag-travel? Hindi masyado eh. Aside from business trips like this, 2 beses lang ako nakapag-travel outside the country for leisure. Napahinto siya nang maalala na sa 2 beses na yon ay kasama niya ang dating nobyong si James. You okay, Lara? May problema ba? Tanong ni Carson. Napakurap siya. Wala. Naalala ko lang si James. Siya kasi yung lagi kong kasama kapag namamasyal ako. Parang sa lahat ng lugar na napuntahan ko, may memories kami together. Well, hindi naman nakapagtataka yun kasi 12 years kami. I'm sorry, Lara. Tumingin siya kay Carson at bahagyang umuso. Ano ka ba? Bakit ka nagsasorry? Ikaw ba yung nakipag-break at nanakit sa akin? Nagsalubong ang kilay ng kaharap. Wait, yung ex-boyfriend mo nakipaghiwalay sa'yo? Oo eh. Hindi na raw niya ako mahal. Mahinang sagot niya sa tanong ni Carson. Pilit niyang pinakaswal ang boses kahit na tila dinudurog ang puso niya. I couldn't believe what happened. 1 buwan lang siyang nawala. Pagbalik niya may iba na siya at hindi na niya ako mahal. He cheated on you? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Carson. Mapait nang umiti siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi naman yun ang unang beses na niloko ako ni James. Nahuli ko na siyang nambababae before pero binigyan ko siya ng second chance. Akala ko magbabago siya. Kung alam ko lang naiiwan din niya ako sa huli. Sana pala hindi ko na siya pinatawad noon. Para hindi na tumagal ng 12 years ang relasyon namin. Para hindi na ako nasaktan ng ganito. Mabilis na pinalis ni Lara ang luhang nakatakas sa mga mata. Nako, sorry. Nagdrama na ako. Nakakahiya. Muli siyang nag-angat ng tingin kay Carson. Subalit natigilan siya nang makita ang ekspresyon ng binata. Madilim ang mukha nito at mahigpit ang hawak sa steak knife na nasa kamay. Carson, okay ka lang? I'm sorry, Lara. Anang binata nang bitiwan ng hawak ng kabyertos. I didn't know that your ex-boyfriend is an asshole. I thought you're happy with him. Masaya naman ako for the most part of our relationship. Masaya naman kami. Lalo na nung bumabawi siya sa akin. Kaya akala ko, hindi na niya ako sasaktan ulit. Muli ay isang mapait na ngiti ang ibinigay niya kay Carson. Nanatiling nakatingin sa kanya si Carson. Baka sa mga mata nito ang simpatsya para sa kanya. That guy doesn't deserve you, Lara. I hope you finally ended things with him. Huwag mo na siyang babalikan, please. Natigilan siya sa tila nakikiusap na boses ni Carson. Nang makabawi ay isang maliit na ngiti ang ibinigay niya sa binata. Oo naman, 1 beses na ako nagpakatanga para sa kanya. Tama na yun. Tumango si Carson bago marahang umiti. Good. Hindi mo deserve ang ganong klase ng lalaki, Lara. What you deserve is someone who will love you unconditionally. Yung hindi makukuhang tumingin sa iba. At yung hindi ka sasaktan. Teka naman, Carson. Pinapaiyak mo naman ako dyan sa mga sinabi mo eh. Anya sa lalaki. Sa kabila ng pabiro niyang tono,
ay ramdam niya ang muling pag-init ng sulok ng mga mata. Inabot ni Carson ang isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. I'm just telling the truth, Lara. You're a smart, beautiful, and an amazing woman who deserves all the best things in the world. Pakiramdam niya ay tila may mainit na bagay din na humaplos sa puso ni Lara ng mga sandaling yon. Thank you, Carson. Really, salamat. Matamis na ngumiti ang lalaki. You're welcome, Lara. Pagkatapos ng convention, let's have fun and enjoy our 1-week stay here. Tell me all the things you want to do and buy. I'll treat you to everything. Namilog ang mata niya sa sinabi nito. Ha? Joke ba yan, Carson? Of course not. Bakit naman ako magjo-joke sa'yo, Lara? Sige nga. Bakit mo naman sasagutin lahat ng gastos ko dito sa Dubai? Because you're broken-hearted. And they say shopping is a form of therapy for women. Let's see if that will work on you. Wow, ganito ka rin ba sa mga kaibigan mong sawi sa pag-ibig? Pero teka, hindi nga tayo friends eh. Workmates lang tayo. Then, consider us friends from now on. Nakangiting sagot nito. Wow, kung alam ko lang na ganito ka pala kagalante sa mga kaibigan mo, sana matagal na kita kinaibigan, Carson. Nagbibirong wika niya. Natawa ito. Well, at least we're friends now, right? Pero seryoso ka talaga? Mamaya joke time lang to tapos pinapaasa mo ko. Hindi ako yung tipo ng taong nagpapaasa, Lara. I'm serious. Think of everything you want to buy and we'll buy it after the convention. What if gusto ko ng Louis Vuitton na bag? Okay, what else? Kaswal na sagot ni Carson na tila 20 pesos lang ang halaga ng bag na sinabi niya. O sige, paano kung kotse ang gusto ko? Mas mura pa naman ng sasakyan dito sa Dubai. Anong brand ba ng kotse ang gusto mo? Muling namilog ang mga mata niya. Grabe, joke lang yun, Carson. Broken-hearted lang ako pero hindi naman makapal ang mukha ko. Okay na ako sa Burj Khalifa. Burj Khalifa? Yun ang hindi natin pwedeng bilhin, Lara. Bahagyang natawang sagot ni Carson. Burj Khalifa kasi na keychain. Ito naman masyadong seryoso. Paano naman natin bibilhin yung building, ha? Natawa si Carson. You're cute, Lara. Wow naman, hindi ka lang pala galante, Carson. Mambobola pa. I'm telling the truth. Ngumiti siya habang nakatingin sa mukha nito. Ikaw din, Carson. Ang ganda pala talaga ng mga mata mo. Ngayon, gets na gets ko na kung bakit ang daming may gusto sa'yo. Oh, Lara. Ngayon mo lang napansin yan? Natawa siya sa reaksyon ni Carson. Kung single siguro ako noon, malamang isa rin ako sa mga nagkagusto sa'yo. Really? Ikaw yata yung nambobola ngayon eh. Natatawang sagot nito. Seryoso ako. Aniya, bago ngumiti sa lalaki. I'm glad ikaw yung nakasama ko dito sa Dubai. Gumanti ng ngiti ang lalaki. Same here, Lara. I'm glad I'm with you right now. Habang kumakain ay nagpatuloy sila sa pag-uusap ng lalaki. Natapos ang gabing yon na magaan ng loob ni Lara dahil sa presensya ni Carson. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay naging abala sila ng binata sa convention. Habang nakakasama ni Lara ang lalaki ay lalong napapalagay ang loob niya rito. Kinagabihan, pagkatapos ng huling araw ng convention, ay niyaya siyang lumabas ni Carson. Nilibot nila ang syudad hanggang sa mauwi sila sa isang nightclub sa loob ng hotel na tinutuluyan. Drink moderately, Lara. Marahang wika sa kanya ni Carson nang muli niyang salina ng alak ang baso niya. Nasa isang exclusive couch sila sa isang sulok na bahagi ng club. Mataas ang alcohol tolerance ko, Carson. Saka nasa taas lang naman yung hotel room ko, di ba? Kaya mo naman akong alalayan paakyat. Alright, 3 more shots for you. 5. Come on, Carson. Broken-hearted yung tao, oh. Hirit niya sa binata. Fine. Pasalamat ka, cute ka. Umangat ang kilay niya sa narinig. Anong sabi mo? Cute ako? Well, you heard me. Hindi ka pa nga lasing. Bahagyang natawang sagot ni Carson. Hindi pa nga ako lasing. Nakalabing sagot niya. Pagkatapos maubos ang laman ng baso ay muli siyang nagsali ng alak. Habang pinapasok ng alak ang sistema niya ay bumabalik sa kanya ang ginawa ng dating nobyo. Carson, mahinang baling niya sa lalaki. Yes, Lara. Maganda ba ako?
Napansin niyang natigilan ang lalaki, subalit marahan itong ngumiti sa kanya. Of course, you're beautiful, Lara. Mapait siyang ngumiti. Kung maganda ako, bakit nagawa akong lokohin ni James? Bakit iniwan niya ako? Bakit nagawa niya akong saktan? Bumuntong hininga si Carson. You know why? Dahil gago ang lalaking yun, Lara. I don't know, Carson. Pagak na umiling siya sa lalaki. Siguro may kulang lang talaga sa akin. Maybe I'm not pretty enough. Maybe I'm not sweet enough. Siguro kasi masyado akong conservative. O dahil masyado akong busy sa trabaho. No, Lara. Listen to me. Mula sa braso niya ay umakit ang kamay ni Carson sa mukha niya. Believe me when I say you're beautiful. Because it's true. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. At walang kulang sa'yo, okay? You're perfect as you are. And every man would be lucky to have you. Tila may mainit na kumalat sa dibdib niya sa sinabi ni Carson. Hindi niya alam kung dahil sa alak na nasa sistema niya at namalayan na lang niya na kinabig na niya ang binata para halikan. Agad niyang naramdaman ang pagganti ni Carson ng halik. Subalit wala pang ilang segundo ang lumipas ay humiwalay na sa kanya ang lalaki. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Lara. I'm sorry. Nahihiyang sambit niya sa binata. Hinaplos ni Carson ang pisngi niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. No, Lara. I like to kiss. It's just that we're here in Dubai, so we can't kiss in public. Nag-init ang mukha niya nang mapagtanto ang sinabi ng lalaki. Come on, it's late. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Wika ni Carson. Tumango siya sa lalaki at nagpatiano dito. Pareho silang tahimik habang lula ng elevator. Hindi makapagsalita si Lara dahil bukod sa malakas na tibok ng puso, hindi mawala sa sistema niya ang pakiramdam ng mga labi ni Carson. Lara, we're here. Untag sa kanya ng binata. Hindi niya namalaya na nasa tapat na sila ng hotel room niya. Magkatapat lang ang silid nila ng lalaki. Thank you. Usal niya kasabay ng pagharap sa binata. Muli ay tila may mainit na gumapang sa katawan ni Lara nang madako ang mga mata niya sa mapulang labi ni Carson. Hindi niya maintindihan ang matinding pagnanais na halikan ito. Kaya naman muli ay hinila niya si Carson upang paglapitin ang mga labi nila. Sa pagkakataong yon, ramdam niya na walang pag-aalinlangang tinugon ni Carson ang halik niya. Hanggang sa namalaya niyang nasa loob na sila ng kanyang hotel room. Lara, please tell me to stop. Tila nakikiusap na wika ni Carson nang pansamantalang maghiwalay ang mga labi nila. Kinagat niya ang ibabang labi at sinalubong ang mga mata ng lalaki. I don't want you to stop. Please, I want to feel beautiful tonight. Please, Carson. Nakikiusap ding sagot niya sa lalaki. Ilang segundong nakatingin sa kanya si Carson bago ito muling gumalaw para halikan siya. Tulad ng ipinakiusap ni Lara sa lalaki, nang gabing yun ay ipinaramdam nito sa kanya na maganda siya at kaakit-akit sa paningin nito. Kinabukasan, nagising si Lara na nakayakap sa kanya ang matipunong mga bisig ni Carson. Ang tanging saplot niya sa katawan ay ang maluwag na polo shirt ng binata. Oh my God, anong pumasok sa isip ko at ginawa ko yun kagabi? Nagpapanik na wika ni Lara sa isip habang nakatingin sa mukha ni Carson. Alam niyang nakainom siya kagabi. Subalit hindi siya lasing para makalimutan ang naganap sa kanila ng lalaki. Bago pa siya makaalis sa mga bisig ng binata ay nagising na ito. Good morning, Lara. Masuyong bati sa kanya ni Carson kasabay ng isang matamis na ngiti. Hinawakan nito ang mukha niya at maingat na hinawi ang buhok na nakatabing sa mukha. Tila may natunaw sa loob niya sa kilos na yun ng lalaki. Good morning. Napalunok siya habang patuloy na nakatingin dito. Carson, we need to talk about what happened last night. Tumango sa kanyang lalaki. We do, Lara. Gusto mo bang mag-breakfast muna? No, let's talk now. Pero magdamit ka muna. Muli ay napalunok siya nang madako ang mga mata sa katawan nito. Hindi siya makapaniwala na may nangyari sa kanila ni Carson at siya ang may gawa ng ilang pulang marka sa dibdib nito. Pagkatapos nilang magbihis ng binata ay magkatabi silang naupo sa gilid ng malawak na kama. Carson, about last night. Kagat ang ibabang labing hinarap ni Lara ang lalaki. Ngumiti si Carson at hinawakan ng isang kamay niya.
You don't have anything to worry about. I will marry you, Lara. Nalaglag ang panga niya sa narinig. What? Anong marry me? Bakit? Bakit mo ko pakakasalan? Pananagutan ko nangyari sa atin kagabi. Hindi ba ako kailangan pakasalan dahil lang may nangyari sa atin, Carson? Alam mo na naman siguro na may karanasan na rin ako. Sa loob ng 12 taong relasyon nila ni James, ay 2 beses na niyang naibigay ang sarili sa dating nobyo. I'm aware of that, Lara. Pero hindi naman dahil hindi akong una mo. Ibig sabihin ay hindi na kita pananagutan kapag may nangyari sa atin. Something happened to us last night, and it doesn't matter to me if you're a virgin or not. And what if you're pregnant? We didn't use any protection. Pero hindi tayo pwedeng magpakasal. Can you hear yourself, Carson? You know how sacred marriage is. Para lang yun sa mga taong nagmamahalan. Paano tayo magpapakasal kung hindi naman natin mahal ang isa't isa? You're wrong about that. I'm in love with you, Lara. Muling nalaglag ang panga niya sa sinabi ni Carson. Anong sabi mo? Anong in love ka sa akin? You heard me right. Truth is, I'm in love with you. Wika nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Noong unang beses pa lang na nakilala kita, nahulog na ako sa'yo. Call it corny but it was love at first sight for me, Lara. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, sa'yo ko lang naramdaman yun. Pero nalaman ko rin agad na may boyfriend ka na at matagal na kayong dalawa. Kaya hindi na ako gumawa ng paraan para mapansin mo. I just continue admiring you and loving you from afar. Carson, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Si Lara yung babaeng tipo ni Carson na hindi nito masabi sa pamilya nito dahil nga in a relationship si Lara. Isang babae na hanggang leeg ni Carson ng height, mahaba ang buhok, morena, may nunal sa pisngi at isang architect. Hindi inalis ng binata ang tingin sa mga mata niya. I'm telling the truth, Lara. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Mahal kita. I've been secretly loving you for 6 years now. Nang malaman ko kung anong ginawa sa'yo ng ex-boyfriend mo, gusto kong bumalik ng Pilipinas para saktan siya. Because how dare him hurt and make the woman I love cry? Hindi ba niya alam kung gaano siya kaswerte dahil nasa kanya ka? Hinawakan ni Carson ang kamay niya at masuyong tinisil yon. I don't like seeing you hurt, Lara. Kung alam ko lang na hindi ka minahal ng tama ng gagong ex-boyfriend mo, sana matagal na akong gumawa ng paraan para agawin ka sa kanya. Napasinghap siya at hindi makahanap ng tamang sasabihin. Carson, I can't believe it. Paanong mahal mo ko? Paanong sa lahat ng babaeng nakapaligid sa'yo, ako tong nakakuha ng atensyon mo? Dahil ikaw tong pinili ng puso ko. Masuyo ang iginawad ng ngiting sagot ni Carson. So please, hayaan mong panagutan ko nangyari sa ating dalawa. Marry me, Lara. Ilang sandali siyang napatulala kay Carson bago siya umiling dito. Carson, hindi tayo pwedeng magpakasal. Okay, let's say na totoong sinasabi mo na mahal mo ko. Pero ako, hindi kita mahal. Yung nangyari sa atin kagabi, dala lang yun ng bugso ng damdamin at ng alak. Kakahiwalay ko lang sa ex-boyfriend ko na nakasama ko ng 12 years. Kahit na sinaktan ako ni James, alam kong mahal ko pa rin siya. At hindi ko basta-basta makakalimutan yung mahigit 1 dekadang relasyon namin. Tila hindi naman natinag si Carson sa mga sinabi niya. I don't care if you're still in love with that guy. Marry me and use me to forget about him. Are you saying na okay lang sa'yong gawin kitang panakip butas? Oo. Tutulungan kitang makalimutan ng lalaking yun. I will love you so good and treat you so right that you will immediately forget about him. Carson, 12 years ang naging relasyon namin ni James. Sa tingin mo ba makakalimutan ko siya agad? Sa pagkabigla niya ay ngumiti lang sa kanya si Carson. Kung ako naman ang ipapalit mo sa kanya, bakit hindi mo siya makakalimutan agad? Trust me, Lara. Makakalimutan mo agad siya kapag pinakasalan mo ko. I will make you forget about him and fall in love with me. I will do it, sweetheart. I promise you. Just take a chance on me. Paano kung hindi? Paano kung mali ka? Paano kung hindi ko siya makalimutan? Paano kung hindi kita mahalin? Paano kung masaktan lang kita? Masuyong umiti si Carson. It's okay, Lara. Kung ikaw ang magiging kapalit, handa akong sumugal. 6 months. That's all you have to give me. Kapag hindi mo ako nagawang mahalin sa loob ng 6 na buwan, you're free to get out of our marriage.
Hindi makapaniwalang tingin ang ibinigay niya kay Carson. Sumalit lalong hindi siya makapaniwala sa sarili nang sa huli ay isang tao ang ibinigay niya rito. Okay, let's get married. Tulad ng gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataon na mapaibig ako. Hindi niya alam kung paano siya napapayag ng lalaki. Ang tanging sigurado siya ay hindi niya kayang patuloy na tanggihan si Carson habang nagtatagal ang tingin niya sa mga mata nito. Thank you, Lara. I promise you, sweetheart, you won't regret giving me this chance. Buong pagmamahal na wika ni Carson sa kanya. Dinala nito ang kamay niya sa labi nito at hinalikan. Nag-init ang mukha ng dalaga. Yun ang unang beses na may gumawa ng ganoong gesture sa kanya. Ni minsan ay hindi niya yung naranasan sa dating nobyo. Come on, let's go have breakfast first. I'm sure gutom na ang baby ko. Masuyong wika ni Carson. Baby ko? Napakurap na gagad niya sa lalaki. Ngumiti ito. Well, ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Baby? Love? Sweetheart? Ha? Ikaw ang bahala. Nagiinit ang pisnging sagot niya. Fine, baby ko. Malaki ang ngiting sagot ni Carson na muling ikinainit ng mga pisngi niya. You're blushing. Kinikilig ka na agad, Lara. Ha? Hindi ko lang ina-expect na ganyan ka pala. Sa gwapo mong yan, nakala ko playboy ka. Paano magiging playboy? Wala nga akong naging girlfriend for the past 6 years. Tumikhim siya. Kaya ka ba walang naging girlfriend dahil sa akin? What else do you think? Wala eh. Kahit taken ka, loyal pa rin tong puso ko sa'yo. Humuso siya para pigilang mangiti. Corny ka rin pala, no? I would do more corny things just to have you. Ngumiti si Carson bago muling dinala ang kamay niya sa labi nito. I can't wait to get home and marry you. Muli siyang tumikhim at sumeryoso. May kondisyon sana akong hihingin sa iyo, Carson. Pwedeng gawin muna nating sikreto ang kasal natin? Yung mga katrabaho natin, alam nila na may long-term boyfriend ako. Siguradong magtataka sila kapag nalaman nila na bigla ay kasal na ako sa'yo. Baka sabihin nila ako nagloko sa amin ni James dahil agad ako nakahanap ng kapalit. Besides, hindi pa natin alam kung magtatagal ba tayo bilang mag-asawa. Mas mabuting ilihim na lang muna natin ng lahat para kung sakaling maghiwalay din tayo, walang kakalat na chismis. Nakakaunawang tumango si Carson. If that's what you want, Lara. Thank you. Muli ay masuyong ngumiti ang lalaki. You're always welcome. Pagkatapos nilang mag-usap at magkasundo ni Carson ay kumain na sila. Itinuloy din nila ang pamamasyal ng araw na yon. Dinala siya ng lalaki sa Dubai Desert Conservation Reserve na sikat na puntahan ng mga turista. Relax baby, hindi ka mahuhulog dyan. Wika ni Carson nang gayain siya nito na subukang sumakay sa camel. Kapag nahulog ako, hindi na kita pakakasalan. May halong pagbibirong banta niya sa binata. Mahina namang natawa si Carson. Baby, wala nang bawian. Sinabi mo nang pakakasalan mo ako eh. Ganito na lang, pagbaba mo ng camel, may kiss ka sa akin. Ayos ba yun? Anong kiss? Bawal nga ang PDA dito sa Dubai, diba? Gusto mo yatang makulong tayo eh. Di mamaya na lang sa hotel room natin. Real yung sagot nito bago kumindat sa kanya. Nag-init ang mukha niya sa sinabi ni Carson. Pagkatapos ng naganap sa kanila kagabi at napagkasundoan nila ng binata, ay ramdam niya ang malaking pagbabago sa trato nito sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na mahal siya ni Carson, at mas lalong hindi niya mapaniwalaan na pumayag siyang magpakasal sa lalaki. Ewan ko sa'yo, Carson. Nakaingos na lang nasagot niya dito. Come on, nandito naman ako para saluhin ka eh. I promised you na hindi ka masasaktan sa akin, di ba? Nakangiting paalala ni Carson. Sa huli ay napilit din siya nito na sumakay sa camel. At tama ito dahil hindi naman siya nahulog. Nagpunta rin sila ng lalaki sa iba pang tourist spot at kumain sa mga sikat na kainan sa naturang syudad. Pagkatapos ng 3 araw pang pamamalagi nila sa Dubai, ay lumipad na sila ng lalaki pabalik sa Pilipinas. Pagdating sa bansa ay dumiretso sila ni Carson sa opisina ng judge na ayon dito ay magkakasal sa kanila. Napagkasunduan nila ng lalaki na bago siya nito ihatid pa uwi ay magpakasal na sila. Ngayon na talaga tayo magpapakasal?
Pangungumpirma ni Lara kay Carson pagdating nila sa opisina ng judge. Baka kasi magbago ang isip mo eh. Mahirap na. Nakangiting sagot ni Carson. Kung pwede nga lang tayo magpakasal sa Dubai, pinakasalan na kita dun eh. May isang salita ako, Carson, kaya hindi magbabago ang isip ko. Ngumiti si Carson. Well, magpapakasal din naman tayo next week. Bakit hindi pa ngayon, di ba? Bakit? Hindi ka makapaghintay na maging asawa ako? Pabirong wika niya sa lalaki. You're right, Lara. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Nakangiti, subalit bakas ang kaseryosohang sagot ni Carson habang hawak ang kamay niya. Kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi ay tila may mainit na bagay rin na kumalat sa puso niya. Pagkatapos ngang kausapin ni Carson ang judge, ay mabilis na ginanap ang kasal nila. 6 months from now, when you finally fall in love with me, I'll marry you again, my love. Masuyong wika ni Carson pagkatapos ideklara ng judge na ganap na silang mag-asawa ng lalaki. Parang sigurado ka na talaga na mag-work tong marriage natin ha. Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong niya kay Carson. Sinulyapan niya ang singsing na nasa daliri niya. Binili nila yun ng lalaki sa Dubai bago sila umuwi ng Pilipinas. Masuyong hinaplos ni Carson ang pisngi niya. Well, I'll do everything to make this marriage work, Lara. I'll do everything to make you fall in love with me. Thank you, Carson. Isang pasasalamat ang iniusal niya sa pangakong yun ng lalaki, na ngayon ay asawa na niya. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapasok sa puso mo. Wika ni Carson bago siya hinalikan. Ginantihan niya ang halik na yon ng lalaki. Hindi maikaila ni Lara na may pisikal na atraksyon siyang nararamdaman kay Carson. At isa yon sa dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal dito. Umaasa siya na mauuwi ang atraksyong yon sa pagmamahal. I'll see you tomorrow, my wife. Bukas uuwi ka na sa akin. Masuyong wika ni Carson nang ihatid siya nito sa condo unit niya. Bukas ay susunduin siya nito kasama ang mga gamit na dadalhin niya sa paglipat sa unit nito. See you, Carson. Mag-ingat ka pa uwi. Marahan ang ngiting sagot niya sa lalaki. Don't worry, mag-iingat talaga ako, misis ko. Iuuwi pa kita bukas. Malaki ang ngiting sagot nito na kumindat pa sa kanya. Natawa na lang siya sa sagot ng lalaki. Nang mapag-isa sa kondo niya, ay nagpahinga siya bago niya inasikaso ang pag-aayos ng gamit na dadalhin sa paglipat sa kondo ni Carson. Inilagay na rin niya sa kahon ang mga gamit na galing sa dating nobyong si James. Habang nag-aayos ay biglang dumating ang kaibigang si Nora. Bago pa ang flight nila ni Carson paalis ng Dubai ay nagtanong na ang kaibigan kung anong oras ang balik niya ng bansa. Kakadating mo lang, aalis ka na naman, Lara? Tanong ni Nora nang mapansin ang mga kahon na nasa sala niya. Mga gamit yan na bigay ni James, itatapon ko na. Aba, mabuti naman, Lara. Pero teka, ano tong isang kahon? Saka itong 2 luggage mo? Dadalhin ko yun sa paglipat ko sa kondo ng asawa ko. Kagat ang labing sagot niya sa kaibigan. Ha? Anong asawa? Puno ng pagtatakang tanong nito. Hinawakan niya ang braso ng kaibigan at iginiya sa sofa. I have something I need to tell you, Nora. Kasal na ako. What are you saying, Lara? Kanino ka nagpakasal? Saka di ba kakauwi mo lang galing Dubai? Oh my God, nasiraan ka na ba ng bait dahil sa pakikipaghiwalay sa'yo ng gagong James na yon? I need to bring you to a doctor. Muli niyang kinagat ang ibabang labi. Hindi niya masisisi ang kaibigan sa reaksyon nito. Relax, Nora. Hindi ako baliw, sira. Remember Engineer Carson? Yung sinabi ko sa yung kasama ko sa Dubai? Sa kanya ako nagpakasal. Inilahad niya sa kaibigan ang nangyari sa buhay niya sa nakalipas na 1 linggo. Oh my God, Lara. Sigurado ka ba sa desisyong ginawa mo? Hindi kaya nabibigla ka lang? Malakas ang singhap ni Nora pagkatapos niyang sabihin ang ginawa niyang pagpapakasal kay Carson. Okay, sige. May nangyari sa inyo ng engineer na yon. Sinabi rin niyang mahal ka niya. Pero kailangan mo ba talaga siyang pakasalan? Why? I trust him, Nora. Sagot ni Lara sa kaibigan. There's something in him that made me say yes. Gusto ko maniwala kay Carson na magagawa ko siyang mahalin at makakalimutan ko si James. Gwapo ba yung Carson na yan at ganyan ka makapagsalita?
Imagine, pumayag kang may mangyari sa inyong dalawa tapos nagpakasal ka pa. Ipinakita niya kay Nora ang mga larawan nila ni Carson sa Dubai na nasa cellphone niya. Oh my God! This is Engineer Carson? Muling napasinghap na tanong ni Nora habang nakatingin sa larawan ng lalaki. Tumango siya sa kaibigan. Okay, binabawi ko na mga sinabi ko na nasisiraan ka ng bait. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka pumayag na magpakasal si engineer na yun. Kung ako rin naman, kung aalokin ako ng kasal ng ganyang kagwapong lalaki tapos mayaman pa, aba, papayag ako agad-agad. Litanya ni Nora nang ibalik sa kanya ang tingin. Seryoso, Lara Jade. Sobrang gwapo pala nitong si Engineer Carson Navarro. Kung ako ikaw, nako, matagal ko nang hiniwalayan yung gagong ex mo para dyan kay Engineer Carson. Hindi ko naman alam na matagal na palang may gusto sa akin si Carson. Saka kahit alam ko, hindi ko rin siya papansinin dahil may James ako. Nalukot ang mukha ni Nora. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng gago mong ex. Pag-usapan na lang natin si Engineer Carson. Ano, masarap bang humalik? Oo, masarap siyang humalik. Kaya siguro nadala kagad sa kama, no? Nag-init ang mga pisngi niya sa tanong ng kaibigan. Nora? Saway niya sa babae nang umisi lang sa kanya. Hindi niya maitatanggi na kapag hinahalikan siya ni Carson, ay pinupukaw nito ang sexualidad niya, na ni minsan ay hindi niya naramdaman kay James. Yun ang dahilan kung bakit inabot pa ng maraming taon bago niya naisuko ang sarili sa dating nobyo. Kaya nga ipinagtaka niya na agad niyang naibigay ang sarili kay Carson, gayong wala namang silang relasyon. Nako, sigurado ako mai-inlove ka agad dyan sa asawa mo. Sa picture pa lang mukhang asarap na niyang magmahal eh. Tapos literal na masarap pa siya. Sa huli, masasabi mo rin na worth it ang pangaiwan sa'yo ng ex mo dahil si Engineer Carson Navarro naman ang kapalit. Bonus na anak pa pala ng bilyonaryo. Sana nga, Nora. Maliit ang ngiting sagot niya sa kaibigan. Pagkatapos magpaalam ni Nora ay itinuloy ni Lara ang pagliligpit. Kinabukasan ng hapon ay sinundo na siya ni Carson. Kulang kalahating oras ang iginuwol nila sa biyahe bago narating ang condo unit ng asawa sa BGC. Sa top floor ang unit mo? Tanong niya kay Carson habang lula ng elevator. Ngumiti sa kanya ang asawa. I own 2 of the units on the top floor. Sa sinabing yun ni Carson ay lalong nag-sink in sa isip niya kung gaano kayaman ang lalaking pinakasalan. Bakit hindi mo ako pinapirma ng prenuptial agreement? Paano kapag naghiwalay tayo? E di may habol ako sa pera mo. Nag-angat ng kilay si Carson. We won't get an annulment because you will fall in love with me, Lara. Mayabang ka sa part na yan, ha? Nakangusong sagot niya. Mahinang natawa ang lalaki. Magkaiba yung mayabang sa confident, baby. Muling nag-init ang mga pisngi niya sa endearment nito sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may asawa na siya. At hindi siya makapaniwalang si Carson ang lalaking yun at hindi si James. This is my unit, Lara. Ani Carson pagdating nila sa unit nito. Malawak ang condo unit ng lalaki at nasa ikalawang palapag ang mga silid. Iginiya siya ng asawa sa sala. Tumambad sa kanya ang malaking bouquet ng rosas. Kinuha nito yon at iniabot sa kanya. Welcome home, wife. Malambing na wika ni Carson kasabay ng paghalik nito sa pisngi niya. Bakit may pa-flowers? Napakurap na tanong niya. Bakit? Bawal ko bang bigyan ng flowers ang asawa ko? Nakangiting balik tanong ni Carson. Bago pa siya makasagot ay muling kinuha ni Carson ang kamay niya. Come on, baby. I prepared something for us. Iginiya siya ng asawa sa kusina. Pagdating doon ay inilabas nito ang isang apple pie at bote ng white wine. We couldn't go out to celebrate our marriage, so naisip kong mag-bake na lang ng favorite mong apple pie. Marunong ka mag-bake? At alam mo na mahilig ako sa apple pie? Namamanghang tanong niya sa asawa. Yes to both of your questions, baby. I learned how to bake from my mother. And of course, I told you I'm in love with you for a long time now, right? So I know things about you. Alam ko mahilig ka sa apple pie dahil lagi kang bumibili niyan sa cafeteria. Alam ko rin na mahilig ka sa iced americano. Na favorite mo si Taylor Swift. Na hindi ka kumakain ng repolyo. And the list goes on, baby.
May init na kumalat sa dibdib niya sa mga sinabi ni Carson. Kasabay na yon ay naipon ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Baby naman, huwag kang iiyak, please. Ipinangako ko sa'yo at sa sarili ko na hindi ka iiyak sa akin, hindi ba? Masuyong wika ni Carson sa kanya. Hinawakan nito ang pisngi niya at marahang hinaplos ang itaas na bahagi niyon, malapit sa ibaba ng kanyang mga mata. I'm sorry, natatouch kasi ako. Hindi ko inaasahan na ang dami mong alam tungkol sa akin. Alam mo bang 3 years na kami ni James nang malaman niya na favorite ko tong apple pie? Tapos ikaw, wala naman tayong masyadong interaction sa firm pero ang dami mong alam. Because I pay attention to you, Lara. Masuyong sagot ni Carson. Alam kong hindi akong unang lalaki sa buhay mo. Pero pangako, ako ang magiging huli. Hindi ka magsisisi na pinili mo ako. Because I promise you that I will treat you better. I will love you better. Like what I've said to you, Lara. You deserve all the best things in this world. So I will be the best man for you. Bakit ang sweet mo? Naiiyak na sagot niya sa lalaki. Kasalanan mo yan kung bakit. Ang lakas ng tama ko sa iyo eh. Nakangiting sagot ni Carson. Kinuha nito ang platter ng apple pie at inilahad sa kanya. Come on, here's an apple pie for you, baby. Because you're the apple of my eye. Sa pagkakataong yon ay natawa na siya. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang corny pala ni Engineer Carson Buenavista Navarro. Yan ang secret lang natin, baby. Bahagyaring natawang wika ni Carson. Come on, tikman mo na tong apple pie ko para sa'yo. Pinaghirapan ko yan, baby. Buong araw ako nag-practice kahapon para ma-perfect yan. Talaga? Hindi mo naisip na bumili na lang? I want to give you something special, baby. Yung pinaghirapan kong gawin. Sagot nito na lalong nagpainit sa dibdib niya. In fairness, masarap ha? Komento niya kay Carson matapos tikman ng apple pie na ginawa nito. Talaga? Deserve ko ba ng kiss? Napanguso siya kasabay ng pagbaba ng mga mata sa labi nito. Oo naman, mga 5 kiss. Lumawak ang ngiti sa gwapong mukha ni Carson. Wow, ang galante ng asawa ko ah. Pwede bang pa-claim na ng kiss ko ngayon? Mamaya na po, kumain ka na rin muna. Tikman mo tong pinaghirapan mong apple pie oh. Pinagsaluhan nila ang ginawa nitong apple pie at ang wine na naroon. At tulad ng sinabi niya, pagkatapos nilang kumain ay ibinigay niya kay Carson ang halik na ipinangako niya rito. Sa unang pagkakataon matapos nilang ikasal at bilang ganap ng may bahay ni Carson, ay isinuko niya ang sarili sa lalaki. At tulad noong unang beses na may naganap sa kanila, wala siyang nakapampagsisisi sa dibdib sa ginawang pagbibigay ng sarili sa asawa. Kinabukasan, nagising si Lara na mag-isa na lang siya sa malawak na kama. Naabutan niya ang asawa sa kusina. Mahina itong kumakanta habang naghahanda ng almusal. Subalit napahinto ang lalaki na makita siya. Oh, bakit ka huminto, engineer? Nakikinig ako eh. Pabirong wika niya habang lumalapit dito. Bahagyang natawa si Carson. Baka kasi ma-turn off ka. Hindi maayos naman ang boses mo Saka ang cute mong panoorin. Sus, ang aga mong bola ng asawa ko Pagkasabi niyon ay niyakap siya ni Carson mula sa likod at hinalikan siya sa pisngi. Good morning, baby. Kusa siyang napangiti. Good morning. Come on, breakfast na tayo. Nagluto ako. Ginawan din kita ng kape. Muli ay may kumistot sa puso niya nang ibaling ang tingin sa mga pagkain na kahain sa mesa. Thank you, Carson. Alam mo ba, maliban kay Mama, first time na may gumawa sa akin ito. Hindi niya napigilang sabihin sa asawa. Talaga? Maliit ang ngiting tumango siya. Sa loob ng mahigit 1 dekadang relasyon nila ni James ay hindi man lang siya naipagluto ng lalaki kahit minsan. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Carson sa baywang niya, kasabay ng pagsandal ng baba nito sa balikat niya. Don't worry, baby. From now on, lagi kitang ipagluluto. Mararanasan mo kung paano pagsilbihan ng gwapong Carson Navarro. Natawa siya kasabay ng pag-iinit ng muka. Okay na sana Ba't kailangang may gwapo pa? Bakit? Hindi ba ako gwapo para sa'yo? Gwapo. Gwapo naman pala Muli ay natawa siya. Kumain na nga tayo. Kumawala siya sa asawa at hinawakan ito sa balikat.
Maupo ka na. Ikaw ang nagluto kaya ako naman ang mag-aasikaso ng pagkain. Hindi mo ako kailangang pagsilbihan, you know. Madalas sabihin sa akin ni Mama noon, give and take dapat ang mag-asawa. Nakangiting naghila si Carson ng silya at naupo roon. Baka kapag pinagsilbihan mo ako, lalo akong may love sa'yo niyan. Maawa ka naman dito sa puso ko, baby. Napailing na natawa siya habang kumukuha ng kabyertos. Carson, umagang-umaga ha? Ano, baby? Umagang-umaga, pinapakilig agad kita. Pagkatapos niyang ilapag ang plato sa harap nito ay inabutan niya ito ng kutsara at tinidor. Kumain na tayo bago pa ako mabusog din sa mga banat mo. Ito na po, kain na tayo dahil may pupuntahan pa tayo. May pasok na tayo bukas kaya sulitin natin tong araw na to. Lunes na kinabukasan, kaya naman balik na rin sila ni Carson sa trabaho. Saan tayo pupunta? Day tayo sa malapit na museum. Mahilig ka mamasyal sa mga museum, di ba? Next time, kapag nakapag-file tayo ng leave, sa ibang bansa tayo mamasyal. Kailangan mo pang tapusin yung ongoing project mo bago ka payagang magbakasyon ni Sir Mike. Anya na ang tinutukoy ay ang presidente ng firm na pinagtatrabahuhan. Panira sa schedule yung trabaho, baby. We should be having our honeymoon now. What if mag-resign na lang kaya tayo? Kaya naman kitang buhayin kahit na lumaki pa ang 12 ng magiging anak natin. May sariling kumpanya naman ng pamilya namin. Pabirong wika ni Carson. Sinabi ni Carson na nagtatrabaho ito sa ibang kumpanya para lang makasama siya at makita palagi. Ewan ko sa'yo, ihiwalayan kita kapag nawalan ako ng trabaho. Pabiruring sagot niya na ikinatawa lang nito. Pagkatapos nilang kumain ay umalis sila ni Carson. Tulad ng sinabi nito ay nagtungo sila sa National Museum. Sa tingin mo wala tayong katrabaho na makakasalubong dito? Tanong niya kay Carson habang naglalakad sila sa loob ng museum. Look baby, puro mga teenager at college students ang kasabay natin, oh. Napanguso siya dahil tama si Carson. Halos mga kabataan ang nakakasalubong at nakakasabay nila. Mahigit 1 oras silang naglibot sa 5 palapag na gusali bago sila dumiretso sa Intramuros. Ang tagal na ng huli kong punta dito. Wika ni Lara kay Carson habang binabaybay nila ang Fort Santiago. The last time I was here, kakagraduate ko lang ng college. Imagine that, 23 pa lang ako noon, 29 na ako ngayon. Mukha ka pa rin namang 23, Lara. Baby face ang baby ko eh. Natawa siya sa hirit ng lalaki. Sus, ang bolero talaga nito. Anong bola? Totoo yun, baby. Bumaling sa kanya si Carson at marahang pinisil ang pisngi niya. Muli siyang natawa. Subalit unti-unting nawala ang ngiti niya nang madaanan nila ang isang pamilyar na coffee shop. Something wrong, Lara? Untag ni Carson na agad na napansin ang pagbabago sa ekspresyon niya. Maliit nang ngumiti siya sa lalaki. Naalala ko lang yung ex ko. Dito kasi kami madalas mag-date nung college. Malapit lang kasi dito yung school namin. Tapos diyan sa coffee shop na yan kami madalas tumambay. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Carson. Bigla ay hinalikan siya nito sa mga labi. Bakit mo ako hinalikan? Nag-init ang mga pisngi niya nang mapansing ilang tao ang napatingin sa kanila. Para next time kapag bumalik ka dito, unang papasok sa isip mo yung halik na ginawa ko. Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Carson. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. We will make new memories in this place, Lara. Gusto ko next time ako lang ang maaalala mo kapag naisip mong lugar na to. Carson, sambit niya bago muling napangiti. Yes, let's make new memories here together. Sang-ayon niya sa lalaki. Magkahawak ang kamay na itinuloy nila ang pamamasyal. Pagdating ng sunset ay pinagpatuloy nila ang paglalakad sa Rizal Park. Habang naglalakad sila sa parke ay nilapitan sila ng ilang nagtitinda roon. Sir, bili ka na. Wika kay Carson ng isang aling nagtitinda ng couple bracelet na gawa sa beads. Nako sir, maswerte tong couple bracelet na tinda ko. May basbasto ng poong Nazareno. Kapag sinuot nyo to, hindi na kayo maghihiwalay ni ma'am. Let's buy one for us, Lara. Baling sa kanya ni Carson. Alam mo, niloloko ka lang ng tindera, di ba? Pabulong at nakangusong wika niya sa asawa. Paano kung totoo pala ang sinasabi niya? Pigil ang ngiting nag-angat siya ng kilay. Akala ko ba confident ka na hindi tayo maghihiwalay?
Well, a little help from heaven won't hurt, right? Sa huli ay bumili nga si Carson ng bracelet na tinda ng Ale. Napapailing na napapangiti na lang si Lara habang isinusuot nito ang bracelet sa kanya. Sinong mag-aakalang ganito pala kakit ang asawa ko? Ani Lara sa isip. Thank you for this day, Carson. Feeling ko bumalik ako sa pagka-teenager ngayong araw na to. You're most welcome, my wife. Malambing na sagot ni Carson. Thank you for allowing me to take you out on a date. And thank you for agreeing to make new memories with me. Ngumiti siya sa lalaki. Sa isang araw lang na nakasama niya si Carson sa lugar na yon, ay tila nagawa nitong burahin ang maraming alaala niya roon kasama ang dating nobyo. May tanong pala ako, baby. Wika ni Carson nang matapat sila sa rebulto ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Ano yon? Anong pinagkaiba namin ni Rizal? Ha? Ano? Si Rizal, tinamaan sa likod. Ako naman, tinamaan sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi, subalit sa huli ay hindi rin niya napigil ang tawang gustong kumawala sa mga labi. Alam mo, pasalamat ka talaga, gwapo ka. Kasi ang corny mo. Really? Hindi ka kinilig kahit konti? Pabiro niyang inirapan si Carson. Fine, kinilig din. Yun naman pala eh. Worth it naman pala yung banat ko. Nakangising wika nito bago pinagsalikop ang mga kamay nila. Pagkatapos nilang maghapunan ni Carson, ay sakalang sila nagpasyang umuwi. Habang nasa biyahe sila pa uwi ay nagring ang cellphone ng asawa. Dahil nagmamaneho ay kinonekta nito ang gadget sa speaker ng sasakyan bago sinagot ang tawag. Kuya, nandito ka na sa Manila? Umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae mula sa kabilang linya. Yes, I'm home, princess. Sagot ni Carson sa kausap. Bakit hindi ka nagpunta dito sa bahay? It's Sunday, Kuya Carson. Nako, wala ka sigurong pasalubong sa akin kaya hindi ka nagpapakita, no? Meron, princess. Ibibigay ko next week. Busy lang ako ngayon. Bakit ka busy? May babae ka na bang pinagkakaabalahan? Mahinang natawa si Carson. Secret, princess. Sige na, ibababa ko na to. I'm driving. Say hi to mom and dad for me, okay? Pagkatapos patayin ng tawag, ay bumaling sa kanya ang lalaki. That's our youngest sister, Olive. Nang nasa Dubai sila ay naikwento na sa kanya ni Carson ang tungkol sa pamilya nito. Every Sunday night, umuwi kami magkakapatid sa bahay ng parents namin para dun kami mag-dinner. Hindi ka nagpunta ngayon? Anya sa asawa. Siyempre, pamilyado na ako eh. Ikaw na ang priority ko. Inalis nito ang isang kamay sa manibela at hinawakan ang kamay niya. Kapag hindi na secret ang kasal natin, una kitang ipapakilala sa kanila. Siguradong matutuwa mga yun, lalo na si Mommy. Hindi ba matapobre yung mommy mo? Ngumiti sa kanya si Carson. Walang matapobre sa pamilya ko, Lara. Kahit sino pa ang ipakilala ko sa kanila, siguradong tatanggapin nila. Okay lang ba sa'yo na isikreto sa pamilya mo tong pagpapakasal natin? Tanong niya. Noong una pa man kasing magkwento sa kanya si Carson tungkol sa pamilya nito, ay halata na niyang malapit ang asawa sa pamilya nito. I'm fine with it. I'd follow your terms, okay? Kung kailan ka komportableng sabihin sa lahat na kasal na tayo, saka natin ipapaalam sa kanila. Napatitig siya sa mukha ng asawa. Ang swerte ko sa iyo, Carson. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets kung bakit sa lahat ng babae sa akin ka na in love. Mas maswerte ako kapag minahal mo na ako, Lara. Willing to wait ka naman, di ba? Oo naman, baby. Don't worry. Gagalingan ko pang panunuyo para mabilis kang mahulog sa akin. Siyempre, lalo ko rin gagalingan humalik para lalo kang ma-addict sa kiss ko. Wika pa nito na siyang nagpainit sa mukha niya. Kinabukasan ay muli siyang ipinagluto ni Carson ng almusal. Pagkatapos nilang mag-breakfast mag-asawa ay sabay silang pumasok sa trabaho. Sa tingin mo, wala bang magtataka na magkasabay tayo dito sa kotse mo? Tanong niya kay Carson habang nasa biyahe sila papunta sa opisina. If someone asks you, tell them na lumipat ako sa condo tower mo kaya magkapit bahay na tayo. At nasa kasa ang kotse mo kaya isinasabay kita. Dahil malapit ang condo ni Carson sa opisina, ilang minuto lang ay nasa gusali na sila. Where's my kiss, baby?
Baling sa kanya ng asawa pagdating nila sa basement parking ng gusali. Inalis nito ang suot na seatbelt. Kiss? Oo. Kiss mo na ako bago tayo bumaba ng sasakyan. Come on. Tinted naman tong kotse ko kaya walang makakakita sa atin. Hinalikan na kita kanina bago tayo umalis ng bahay Iba naman yun ngayon, Lara. Para ganahan ako magtrabaho. Fine. Sige na, humalik ka na. Pigil ang ngiting inilapit niya ang sarili kay Carson. Ilang minuto silang nagsalo ng halik sa kotse nito bago sila lumabas ng sasakyan. Habang naglalakad patungo sa elevator ay binigyan nila ng distansyang isa't isa. Good morning, Engineer Navarro, Architect Serrano. Pagpasok sa elevator ay nakasabay nila ang HR manager na katrabaho nila ni Carson. Pareho silang gumanti ng bati ni Carson sa ginang. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lara nang mapansin na may bahid pa ng lipstick niya ang sulok ng mga labi ng asawa. Engineer Navarro, may lipstick stain pa yata sa labi mo. Kunway kasol na wika niya sa lalaki. Pilit itinatago ang pag-iinit ng pisngi. Oh, thank you, Architect Serrano. Nakangiting sagot ni Carson bago pinunasan ng panyo ang labi nito. Engineer Navarro, may girlfriend ka na? Tila na biglang tanong ng kasama nila kay Carson. Secret muna, ma'am. Pabirong sagot ni Carson sa ginang. Ay nako, engineer, malulungkot ang mga fangirls mo niyan. Mahinang natawa si Carson habang si Lara ay kagat ng ibabang labi para pigilang mangiti. Pagdating sa 5th floor ay naunang bumaba sa kanya ang kasamang ginang. Naiwan silang dalawa ni Carson sa elevator. Next time, baby, kung ayaw mong mahuli tayo, gumamit ka ng kiss-proof lipstick. Pilyo at may kumikislap ang mga matang sulyap sa kanya ni Carson. Nagangat siya ng kilay sa asawa. Next time, huwag kang manghahalik pag nakalis na tayo sa bahay. Mahirap yan, baby. Parang lagi nangaakit ang lips mo Ewan ko sa'yo, Carson. Sa huli ay pigil ang ngiting na pairap na lamang siya sa asawa. Good luck sa trabaho, Mrs. Navarro. Pabulong na wika nito pagdating niya sa palapag kung saan matatagpuan ang architecture department na kinabibilangan niya. Salamat, mister. Sagot niya sa lalaki bago lumabas ng elevator. Nagsimula ang araw ni Lara sa trabaho. Lunch break nang makatanggap siya ng text mula kay Carson na nasa meeting ito kasama ang buong engineering department. Pagdating ng hapon ay nakita sila sa car park at sabay umuwi sa kondo nito. Ganoon ang eksena nila ng asawa sa sumunod na mga araw. Minsan lang sila magkita tuwing oras ng trabaho dahil pareho silang abala sa kanya-kanyang proyektong hawak. Kaya naman, hindi naging mahirap sa kanila ang pagtatago ng kanilang relasyon sa mga katrabaho. Mula nang bumalik sila sa trabaho ay mabilis na lumipas ang mga araw sa buhay nila ni Carson. Namalayan na lang ni Lara na 3 buwan na ang lumipas mula nang magsama sila ng asawa. Sa bawat araw na nagdaan ay lalo niyang nasasaksihan kung gaano ka mapagmahal at kamaalagang asawa si Carson. Habang tumatagal ang pagsasama nila ay lalo siyang napapalapit sa asawa at unti-unti na niyang nakakalimutan ang sinapit sa dating nobyo. Araw ng Biyernes, kasamang mag-lunch ni Lara sa isang restaurant malapit sa opisina ang katrabahong architect nang makita niyang pumasok sa restaurant si Carson kasama ang 3 engineer na katrabaho. Agad na nagtama ang mga mata nila ng asawa. Pasimpleng kumindat sa kanya si Carson bago nagtungo sa bakanting mesa, ilang hakbang ang layo mula sa mesang okupado niya. Dito rin pala kakain si Engineer Navarro. Wika ng kasama niyang si Rica nang mapansin ang grupo ni Carson. Grabe, kaya mas gusto ko dito sa Maynila kaysa sa Cebu office natin Nandito kasi si Engineer Navarro. Patuloy ng babae. 5 buwan kasi itong nagdestino sa Cebu dahil sa isang project nila roon. Tumikim siya at bahagyang namumula ang mukhang ibinalik ang atensyon sa kasama. Lara, di mo pa nakakwento sa akin yung tungkol sa convention na pinuntahan mo sa Dubai. Kasama mo si Engineer Navarro, di ba? Kwento ka naman. Kamusta? Masarap ba siyang kasama? Galante daw yan, tapos syempre mabait pa at ubod ng gwapo. Kahit siguro may boyfriend na ako, kikiligin pa rin ako kapag nakasama ko si Engineer Navarro sa business trip. Tumikim si Lara at maliit na ngumiti kay Rica. Break na kami ni James. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng kasama. Ha? Anong nangyari, Lara? Ang tagal niyo na, diba?
Muli, isang maliit na ngiti ang ibinigay niya bago pahapyaw na nagkwento. Natigilan si Lara nang hindi niya maramdaman ang inaasahang kirot sa dibdib nang muling ungkatin ang kinahinatnan ng relasyon nila ng dating nobyo. Don't worry, Lara. Soon, makakahanap ka rin ng lalaking hindi ka sasaktan. Wika sa kanya ni Rika. Nahanap ko na, Rika. Sagot niya sa isip bago bumaling ang mga mata niya sa direksyon ni Carson. Subalit kusang kumunot ang noo niya nang makita niyang isang babae ang katabi ni Carson. Nakangiti ang babae habang inaabotan ng tissue ang kanyang asawa. Kilala mo yung katabi ni Engineer Navarro? Hindi napigilang tanong niya sa kasama. Sabi ni Denise, yan daw yung bagong engineer na kasama nila sa project. Grabe daw yan kung magpakit kay Engineer Navarro. Talaga? Hindi niya mapigilan ang pag-akyat ng dugo sa ulo. Tila ng mga sandaling yon ay gusto niyang magpunta sa mesa ng asawa at i-anunsyo na kasal na sila ng lalaki. Subalit sa halip na gawin yon ay humugot lang siya ng malalim na hininga bago inalis na lang ang tingin sa mesa ng mga ito. Ilang sandali pa ay nagyaya nang umalis si Rika. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Carson. Subalit hindi niya ito tinapunan ng tingin hanggang sa nakalabas sila ng restaurant. Okay ka lang, Lara? Bakit nakasimangot ka? Tanong sa kanya ni Rika pagbalik nila sa department nila. Wala. May nakita lang akong hindi maganda kanina pag alis natin ng resto. Teka, hindi naman yung ex-boyfriend mo yan, no? Hindi. Bahagyang nakangusong sagot niya. Mabuti naman. Anyway, magdi-dinner kami ni Denise sa labas mamaya. Sama ka please. Friday naman ngayon eh. Yaya nito sa kanya. Sige, sasama ako. Kaya naman bago siya mag-out sa trabaho ay nagpadala siya ng mensahe kay Carson na may lakad siya kasama ang dalawang kasamahang architect kaya gagabihin siya ng uwi. Tulad nga ng inasahan ni Lara ay pasado 9:00 na siyang nakauwi. Anong dinner ng asawa ko? Tanong sa kanya ni Carson pagdating niya sa condo unit nito. Naabutan niya ito na nanonood ng TV sa sala. Ramen, sa Japanese resto kami nagpunta. Sagot niya rito. Akma niyang lalagpasan si Carson. Subalit nabigla siya nang hawakan nito ang kamay niya at hilahin siya paupo sa kandungan nito. Carson, magbibihis pa ako. Nakangusang wika niya nang idantay nito ang ulo sa balikat niya. Suplada mo kaninang lunch, baby. Di mo lang ako tinignan nung lumabas ka ng restaurant. Nang maalala ang eksenang nasaksihan sa mesa ni Carson kaninang lunch, ay bumalik ang maasim na mood niya. Pumihit siya paharap sa asawa at umirap dito. Naiinis kasi ako. Sa akin? Napakurap na tanong ni Carson. Mula sa baywang niya ay umakyat ang kamay nito sa balikat niya. Bakit naiinis sa akin ang asawa ko? Did I do something wrong? May kasalanan ba ako sa'yo? Kaya ba hindi ka sumabay sa akin mag-dinner? Habang nakatingin sa gwapong mukha ng asawa, ay tila unti-unting naglaho ang nararamdaman niyang inis. Lalo pa yung natunaw dahil sa malambing na boses nito. Hindi naman ako sa'yo naiinis. Saan, baby ko? Did something happen at work? Hinagat niyang ibabang labi at umiling. Naiinis ako dun sa engineer na nagpapakit sa'yo. Sa huli ay pag-amin niya. Yung katabi mo kanina sa resto, sabi ni Rika bago lang daw yun at lagi nagpapakit sa'yo. Si Engineer Cherry? Nagangat siya ng kilay sa asawa. Cherry pala ang pangalan ng babaeng yun? Oo, huwag ka na mainis, baby. Ganun lang talaga yung si Engineer, laging nakangiti. Ayokong hiningitian mo siya pabalik, okay? Baby naman, boss nila ako dito, di ba? Wala namang mali siya yung pagngiti ko sa ibang tao eh. Ba't ba kasi ang bait mo? Nakairap na sagot niya. Next time, kapag napakit pa yun sa'yo, sabihin mo may asawa ka na. Talaga ba, baby? Oo, ayoko may nagpapakit sa'yo. Nakalabing sagot niya. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Wala ka dapat ipag-alala, misis ko. Kahit sino pang magpakit sa akin, wala silang laban sa'yo. Sa pagkakataong yun ay isang ngiti na ang sumilay sa mga labi niya. Talaga lang Of course, baby. Ikaw lang ang babaeng nakikita ko at sayong-sayo lang ako. Kaya wala kang dapat na ipagselos. Teka, hindi naman ako nagsiselos. Tanggi niya. Ano yung nararamdaman mo? Natigilan siya at napagtantong tama si Carson.
Walang dudang selos ang nararamdaman niya. Teka, ibig sabihin ba nun mahal ko na rin si Carson? Pero 4 na buwan pa lang nang maghiwalay kami ni James. Wika niya sa sarili. Hindi ako nagsiselos. Mahina at walang conviction na sambit niya sa asawa. Nakaangat ang sulok ng mga labing hinawakan ni Carson ang pisngi niya. Alright baby, sabi mo eh. Pero pakis na lang ako. Bago pa siya makapag-react ay hinalikan na siya ni Carson. Ilang minutong naghinang ang mga labi nila. Mahal kita, Lara. Masuyong sambit ng asawa nang pakawalan ang mga labi niya. Kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa tapat ng dibdib nito. Ikaw lang ang babae dito sa puso ko, asawa ko. Walang iba. At hindi yun magbabago. Habang nakatingin kay Carson, napagtanto ni Lara na nahulog na nga talaga ang loob niya dito. Sa loob na maiksing panahong magkasama sila, ay nagawa nitong unti-unting makuha ang puso niya. Subalit hindi siya sigurado kung si Carson na nga lang ba ang tanging laman ng puso niya, at kung talagang napalitan na nito ang dating nobyo roon. Naniniwala ako sa iyo, Carson. And please, wait for me. Masuyong sagot niya sa asawa bago muling pinagsakop ang mga labi nila. Bago niya sabihin kay Carson ang laman ng puso, ay gusto niyang makasiguro na wala na siyang katiting na nararamdaman pa para kay James. Kinabukasan ay sinadya niyang maunang bumangon kay Carson. Sa unang pagkakataon ay siya ang nagluto ng almusal nilang mag-asawa. Good morning! Bati ni Lara sa asawa nang abutan siya ritong nagluluto sa kusina. Good morning, baby. Ako na dyan. Wika ni Carson nang tabihan siya. Bumaling siya sa asawa at ngumiti. Ako na, baby. Ikaw na lang ang lagi nagluluto kaya naisip kong bumawi naman sa'yo. Wait, did you just call me baby? Tila natigil ang tanong ni Carson. Ayaw mo? Nakanguso at nagpipigil ang ngiting gagad niya. Siyempre gusto. Malaki ang ngising sagot ni Carson. First time mo akong tinawag na baby. Ang sarap pala. Mahina siyang natawa. Sige na, gawan mo na lang ako ng kape at maluluto na tong corned beef. Mas gusto ko yung timpla mo eh. Yes po, baby. Wait, pakis muna. Mabilis siyang hinalikan sa pisngi ni Carson bago ito lumayo sa kanya. Pagkatapos niyang magluto at makapaghain ay kumain na silang mag-asawa. Alis tayo today. Ipapakilala kita sa mama ko. Wika ni Lara kay Carson sa gitna ng pagkain. But your mother is already dead, right? Ani Carson. Sa Manila Memorial kasi tayo pupunta. Bahagyang natawang sagot niya rito. Oh, napatangong wika ni Carson. Habang ipinagpapatuloy nila ang pagkain ay nagkwento siya tungkol sa ina niya. Ilang oras ang nakalipas ay nagtungo nga sila ng asawa sa sementeryo kung saan nakalibing ang ina. Kapag ipinakilala mo ako sa mama mo, ibig sabihin hindi mo na ako pwedeng hiwalayan ha? Wika sa kanya ni Carson pagdating nila sa Manila Memorial. Talaga? Ganun ba yun? Pabirong baling niya sa asawa. Oo, ganun yun, baby. Kung ganun, bawal mo rin akong iwan kung ayaw mong habulin ka ng kaluluwa ng mama ko. Wala naman akong balak na iwan ka eh. Nakangiting hinawakan niya ang kamay ni Carson at iginiya sa puntod ng ina. Pagdating doon ay inilapag ng lalaki ang bulaklak na dala nila. Hello ma, may ipapakilala po ako sa'yo. Wika niya sa puntod ng ina habang hawak ang kamay ng asawa. Si Carson po pala, asawa ko. Ang gwapo, di ba ma? Pero hindi lang po siya gwapo. Sobrang maalaga po niyan saka mapagmahal. Kinikilig naman ako, baby. Mahinang wika ni Carson sa tabi niya. Bahagya siyang natawa bago bumaling dito. Sige na, kausapin mo na si mama. Naririnig ka niyan. Tumikim si Carson bago nagsalita. Hello, Mama Lorena. I'm Carson Benavista Navarro po. Tulad po ng sinabi ng anak niyo, ako ang gwapo niyang asawa. Marahan siyang hinalikan ni Carson sa gilid ng ulo bago ito nagpatuloy. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin, Mama Lorena. Aalagaan at iingatan ko po si Lara. Kung hindi niyo po na itatanong mahal na mahal ko tong anak niyo. Kaya makakaasa kayo na hindi ko sasaktan si Lara. At kung papayagan niya ako, handa akong mahalin siya at alagaan hanggang sa pagtanda namin. Hindi ko siya hahayaang mag-isa. Kinagat ni Lara ang ibabang labi nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi siya makapaniwalang sasabihin yun ni Carson sa puntod ng ina. Ma,
Kung alam mo lang kung gaano ako kaswerte kay Carson. Wika niya sa isip. Ilang sandali pa silang nagtagal sa puntod ng ina bago sila nagpasyang umalis ni Carson. Sa tingin mo, kung buhay ang mama mo, magugustuhan kaya niya ako? Tanong sa kanya ni Carson. Oo naman. Ano bang hindi ka gusto-gusto sa'yo? Wala naman. Marahang umiti si Carson. You didn't get to meet your father, right? Gusto mo ba siyang makilala, Lara? I can find him for you. Tipid ang ngiting umiling siya sa lalaki. Hindi na, Carson. Ayaw ko na rin namang makilala pa siya. Simula nung talikuran niyang responsibilidad niya sa amin ni Mama, tinalikuran ko na rin siya bilang ama ko. So I don't need him in my life. Hiling ko na lang na kung nasan nun siya ngayon, sana masaya rin siya sa buhay niya. Huminto si Carson at humarap sa kanya. Masuyong hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Don't worry, baby. Nandito naman ako eh. Nang pinakasalan mo ako, naging pamilya mo na rin ako. Pati na rin ang buong pamilya ko. Kapag nakilala ka nila, mamahalin ka rin nila tulad ng pagmamahal nila sa akin. Kaya hindi ka magiging mag-isa sa buhay. I will always be with you, Lara. Tulad ng ipinangako ko sa mama mo. Kung papayagan mo ako, mamahalin at sasamahan kita hanggang sa pagtanda natin. Hindi kita iiwan. Kasabay ng mabilis na tibok ng puso ay nag-init ang sulok ng mga mata niya. Thank you, Carson. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Buong pusong niyakap niya ang asawa. Naramdaman niya ang masuyong paghaplos ni Carson sa buhok niya at ang pagganti nito ng mahigpit na yakap. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon bago naghiwalay. Paglabas nila sa sementeryo ay dumiretso sila sa mall para manood ng sine. Nakipagkita na rin si Lara sa kaibigang si Nora para ipakilala rito si Carson. Mas gwapo ka pala sa personal engineer. Wika kay Carson ng kaibigan. Kasama nilang naghahaponan ang babae sa isang private room ng isang restaurant. You're my wife's best friend, Nora. So Carson na lang. Ani Carson sa babae. Ngumiti si Nora sa kanyang asawa bago sumeryoso. Carson, alam mo naman siguro nakaraan na best friend ko. Kaya umaasa ako na hindi mo siya sasaktan na. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan, Nora. Dahil hindi ko makukuha ang saktan si Lara. Kung alam mo lang kung gaano ako kapatay na patay dito sa asawa kong to. Namula ang mukha ni Lara sa sinabi ni Carson. Ay nako, kinikilig ang asawa mo, Carson, no? Bumalik ang ngisi sa mukha ni Nora habang nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong yon ay hindi na niya napigil ang ngiting nais kumawala sa mga labi. Wala eh, ang galing magpakilig nitong mister ko. Napapangiting na pabuntong hininga si Nora habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Hay, sana all na lang talaga. Anang kaibigan na nagpatawa kay Lara. Masayang itinuloy nila ang pagkain. Bago sila lumabas ng restaurant ay nag-excuse si Carson para mag-CR. Naiwan sila ni Nora sa mesa. Mahal mo na yung asawa mo, no? Halatang halata sa mga mata mo eh. Wika kay Lara ng kaibigan. Alam kong may nararamdaman na ako para kay Carson, pero hindi ako sigurado kung nakamove on na ba talaga ako kay James. Mag-aapat na buwan pa lang kaming kasal ni Carson, samantalang 12 years ang naging relasyon namin ni James, Nora. Hindi naman sa tagal ng relasyon nasusukat ang lalim ng pagmamahal mo sa isang tao, Lara. Kung talagang si Carson ang itinakdang lalaki para sa'yo, hindi imposible na magawa mo siyang mahalin kahit nagaling ka sa mahabang taon ng relasyon. Lalo na kung ganyan pa kagwapo at kasweet ang asawa mo. Kahit ba ito mai-inlove sa kanya eh. Paano ka malalaman kung talagang nakamove on na ako sa dati kong relasyon, Nora? Ikaw lang ang makakapagkumpirma niyan sa sarili mo. Makahulog ang sagot ni Nora. Bumaling siya sa asawa na natanaw niyang naglalakad na pabalik sa mesa nila. Habang nakatingin sa mukha nito ay gusto na niyang sabihin ang mga katagang mahal kita. Subalit muli ay pinigilan niya ang sarili. Wait for a little more, Carson. Sabi ni Lara sa isip. Ready to go, baby? Tanong sa kanya ng asawa pagbalik nito. Nakangiting tumango siya at inabot ang kamay nito. Pagkatapos magpaalam kay Nora ay masaya silang umuwi sa condo unit nila. Kinabukasan ay nagsimula ang panibagong araw nilang mag-asawa sa trabaho. Bago dumating ang oras ng lunch break ay nakatanggap si Lara ng tawag mula kay Carson. Hi, baby. Bati ni Carson mula sa kabilang linya. Bakit napatawag ka? Did something happen? May pag-aalalang tanong niya sa asawa. Nothing, baby. I just miss you. Napangiti siya sa sinabi nito.
Sus, para namang ang layo nating dalawa, isang palapag lang ang pagitan natin. Narinig niya ang mahinang tawa ni Carson. By the way, lalabas pala ako, baby. I'll be having a meeting with the client in Tagaytay. Kasama ko si Engineer Cruz. Okay, mag-ingat ka. Oo naman. May gusto ka bang iuwi ko? Wala, ikaw lang ang gusto kong umuwi sa akin mamaya. Grabe, baby. Bumabanat ka na rin, ha? Sa pagkakataong yon ay natawa na siya. Kasalanan mo yan, natutuwa ko sa'yo eh. Don't worry, uuwi ako ng buong buo sa'yo mamaya, my wife. Kinagat niya ang ibabang labi kasabay ng pagwawala ng puso. Sige na, may kailangan pa akong tapusin bago mag-lunch break. Alright, baby. Ani Carson bago nagpaalam. Pagdating ng lunch break ay kasama niyang kumain sa labas ang katrabahong si Rika. Pabalik na sila sa opisina ng babae nang maabutan nila sa lobby ng gusali ang dating nobyong si James. Lara, yung ex-boyfriend mo. Untag sa kanya ni Rika. Bago pa siya makapag-react ay nasa harap na niya ang binata. James, anong ginagawa mo dito? Nabiglang tanong niya sa lalaki. Lara, pwede ba tayong mag-usap? Tila nakikiusap na tanong nito. Lara, ang mabuti pa, mauna na ako sa'yo. Wika sa kanya ni Rika bago pa siya makasagot sa tanong ng dating nobyo. Tumango siya kay Rika bago binalik ang atensyon kay James. Sure, James. Sa labas tayo. Anya sa lalaki. Iginiya niya ang lalaki sa isang maliit na parke na katabi lang ng gusali ng firm nila. Gusto rin ni Lara na makausap ang dating nobyo dahil gusto niyang kumpirmahin kung wala na talaga siyang nararamdaman dito. What do you want to talk about, James? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Lara sa dating nobyo nang mapag-isa sila. Pinakiramdaman niya ang dibdib. Wala na siyang makapangkirot at sakit doon ngayong kaharap niya ang dating nobyo. Pakiwari niya ay matagal ng panahon ang lumipas mula nang saktan at iwan siya ng lalaki. Lara, I'm sorry for breaking up with you. Tila nagsisising wika ni James sa kanya. Wala ako sa tamang pag-iisip nang makipaghiwalay sa'yo noon. Akala ko hindi na kita mahal. Pero nung nawala ka, narealize ko na hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ng dating nobyo. Hindi niya inaasahan ang mga katagang yun mula kay James. What about the woman you left me with, James? I wasn't really serious with her, Lara. Tinapos ko na kung anong meron sa aming dalawa. Ikaw ang mahal ko. Please, let's get back together. I promise, babawi ako sa'yo. Pangako, hindi na ako titingin sa iba. Nakikiusap na wika nito bago inabot ang isang kamay niya. Mabilis na binawi niya ang kamay mula sa lalaki. Sa tingin mo, pagkatapos ng ginawa mo, itatanggapin pa kita, James? Alam kong nasaktan kita, pero handa akong bumawi, Lara. Please, I know you still love me, right? Umiling siya sa lalaki. You're wrong, James. Hindi na kita mahal. What are you saying, Lara? Anong hindi mo na ako mahal? Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero hindi mo kayang itanggi nararamdaman mo para sa akin. Sinalubong niya ang mga mata ng dating nobyo. Hindi ako nagsisinungaling, James. I no longer have feelings for you. I've completely moved on from you and from our relationship. Kaya kung inaasahan mo na tatanggapin ulit kita katulad ng ginawa ko dati, then you're wrong. Una, dahil hindi na ako tanga. At pangalawa, hindi na kita mahal. Umiling ang dating nobyo. Sa tingin mo maniniwala ako sa sinabi mo na nakamove on ka na sa akin? We were together for 12 years, Lara. Paano sa ilang buwan lang ay nakalimutan mo na agad ako? Gusto mong malaman ng sagot, James? Dahil pagkatapos mo akong iwan, dumating ang tamang lalaki para sa akin. Actually, matagal ko na siyang kilala pero hindi ko siya napapansin dahil bulag pa ako sa pagmamahal ko sa'yo. So now that you're here in front of me, I want to thank you, James. Thank you for breaking my heart and for leaving me. Dahil kung di mo ako iniwan, hindi kami magkakalapit ng lalaking nakatadhana para sa akin. That guy you're talking about, who is he, Lara? Ngumiti siya sa dating nobyo. Yung lalaking tinutukoy ko, siya lang naman ang pinakagwapo, pinakamaalaga at pinakamapagmahal na lalaking nakilala ko. And he goes by the name Engineer Carson Benavista Navarro. Hindi agad nakapagsalita ang kaharap sa sinabi niya. Hindi pa rin ako susuko, Lara. Bago pa lang kayo ng lalaking yan. Samantalang lagpas 1 dekada tayo. Soon marirealize mo rin na ako pa rin ang mahal mo. Oo,
Mahigit 10 taon ang naging relasyon natin, James. Pero sa maiksing panahon, nagawang higitan ni Carson ang lahat ng pinagsamahan natin. What I feel for him now is way more than all the love I had for you through the years that we're together. Tumayo siya mula sa bench na inuupuan. Subalit bago umalis, ay isang beses pa siyang bumaling sa dating nobyo. Oh, and one more thing, James. I forgot to tell you. I am already married to him. I am now Mrs. Carson Navarro. Good luck with your life. Iniwan niyang tulala ang dating nobyo. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya palayo ay napahinto siya nang matanaw niya si Carson. Nasa bukana ito ng parke at base sa ekspresyon nito ay tila kanina pa ito naroon at nasaksihan nito ang pag-uusap nila ng dating nobyo. Carson, akala ko may meeting ka sa labas. Tanong niya sa asawa nang makalapit dito. Our client rescheduled it the last minute. Sagot ni Carson bago seryoso ang mga matang sinalubong ang tingin niya. You were with your ex-boyfriend? Yes. Gusto raw niya akong kausapin. Pinagbigyan ko siya. Bumaling siya sa direksyon ng dating nobyo. Subalit wala na ito roon. He already left, Lara. He went the other way. Ibinalik niya ang atensyon kay Carson. Seryoso ang mukha nito. Subalit nakita niya ang tila bahid ng pangamba sa mga mata nito. Bakit ka nakipag-usap sa ex-boyfriend mo? Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Hanggang ngayon ba siya pa rin ang... Hindi na niya pinatapos ang sinasabi ni Carson dahil hinalikan na niya ito. Mahal kita, Carson. Masuyong wika niya sa asawa nang pakawalan niya ang mga labi nito. Pumayag ako makipag-usap kay James dahil gusto kong kumpirmahin ang nararamdaman ko para sa'yo. At habang kaharap ko siya, nasigurado ko na wala na siya sa puso ko. At ikaw na nandito. Marahang umiti siya habang nakatingin sa nakatulalang mukha ng asawa. Mahal kita, Carson. I'm sorry it took me too long to say it back. Gusto ko muna kasing masiguro bago ko sabihin sa'yo. Ngayon, sigurado na ako na mahal kita. Lara. Tanging nasambit ni Carson. Thank you for coming to me and picking up my broken heart. Thank you for taking care of me and for being patient with me. Thank you for your unconditional love. Kasabay ng yuhang naipon sa sulok ng mga mata ay nagpatuloy siya. I love you, Carson. Sa maiksing panahon, nagawa mong sakupin ng buong puso ko. Akala ko hindi na ako makakabangon pagkatapos ng ginawa sa akin ni James. Pero dumating ka. Hindi mo lang ako tinulungan. Tinuruan mo rin ang puso ko na mahalin ka. You made me fall in love with you hard and fast, baby. At pakiramdam ko, wala na akong pag-asang makaahon sa pagmamahal ko sa'yo kung sakaling masaktan mo ako. And that I will never do, Lara. I will never hurt you, my wife. Masasaktan ko na ang sarili ko at ibang tao pero wag lang ikaw. Naluluhang umiti siya sa asawa. Alam ko, Carson, kaya nga mahal kita eh. At pangako, mas mamahalin pa kita habang magkasama tayo. Can you repeat it, baby? Kumikislap ang mga mata sa nagbabadyang luha na sambit ni Carson. Ha? Alin din sa mga sinabi ko ang gusto mong ulitin ko? Pakiulit yung sinabi mo na mahal mo ko. Masuyong pakiusap nito. Lumawak ang ngiti niya. Mahal kita, Carson. Isa pa, baby. Mahal kita, Carson. Isa pa, please. Come on. Ang tagal kong hinintay na marinig sa'yo yan, baby. Mahal na mahal kita, Engineer Carson Buenavista Navarro. Sobra-sobrang mahal. Hindi ako magsasabang ulit-ulitin sa'yo yan. Mahal na mahal din kita, Architect Lara Jade Navarro. Habang buhay kitang mamahalin, pangako. Matamis nang ngumiti sila ng asawa sa isa't isa bago sila nagsalo sa isang halik. Hindi natapos ang linggong yon ay ipinakilala siya ni Carson sa pamilya nito. Buong puso siyang tinanggap ng mga ito mula sa mga magulang ni Carson hanggang sa mga kapatid ng kanyang asawa. Ganoon na lang din ang pagkabigla ng mga katrabaho nila nang malaman ng mga ito na kasal na sila ni Carson. 3 buwan ang nakalipas ay muling nagpakasal sina Carson at Lara. Sa pagkakataong yon ay isang beach wedding ang ginanap sa pagitan ng mag-asawa na dinaluhan ng pamilya at mga katrabaho nila. Pagkatapos ng kasal ay bumalik silang mag-asawa sa Dubai. Napili nilang ganapin ang honeymoon sa lugar kung saan nagsimula ang pagmamahalan nilang dalawa. 1 taon ang matuling lumipas ay pinagkaloob kay Carson at Lara ang unang supling nila. Habang pinagmamasdan ni Lara ang asawa na buhat-buhat ng kanilang panganay, ay umusal siya ng pasasalamat sa may kapal.
Habang buhay niyang ipagpapasalamat na si Carson ang lalaking itinadhana para sa kanya. Hindi man ito ang unang lalaki sa buhay niya, minahal siya nito at tinanggap ng buong buo. Nauna man siyang mahalin ng asawa, ipinapangako niya na sa bawat araw ng buhay nila ay susuklian niya ang pagmamahal na ito. Naging maayos at masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Sa bawat taong lumilipas, sa halip na mabawasan ay lalo pang nadaragdagan ang pagmamahal nila sa isa't isa. At lalo pang pinagtibay ang pagsasama nilang mag-asawa sa tulong ng 4 na supling na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.